Nako, heto na po mga karibin natin, gumanti na, kinasuhan na. Nako po, breaking news sa may alas si BP Sara. Attorney Mendoza, kahit Senado, bawal busisiin yan. Makukulong kayo. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin to. Si President Bongbong Marcos Jr. Aba, Pangulong Marcos hindi kumakain at hindi na natutulog para magserbisyo. Aba, eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Mukhang delikado tayo dito Kasi kanina narinig ko no? Dadagdagan pa nila yung budget para dito sa kanilang mga programang pang-aayuda. O eto mga kababayan, pakinggan po muna natin at bigyan natin ng reaksyon. Pasok Kaya po hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga, hindi na kami natutulog, hindi nakakain. Patay. Asahan ninyo, sa susunod na budget, lalakihan pa namin ang pondo para dito. Pagbutihan ninyo itong ginagawa. Grabe no, sa susunod na budget lalakihan pa nila ang pang-aayuda mga kababayan. Yari na naman po ang mga taxpayers Diba? Ay nako, hanggang kailan kaya ito ititigil na pang-aayuda nila? Napiling-pili lang naman ang mga inaayudahan, hindi buong Pilipinas. Diba? Tapos lalakihan pa nila para mas malaking makurakot ng mga buhaya. Nako po, nakakagigil. Nagawa natin mga programang ito. Patuloy po natin gagawin ito at sinasabi ko sa inyong lahat, kagaya ng sabi ko, huwag niyong isipin na minsanan lang ito. Ngunit, babalik ko rin sa inyo. Pag sa ating mga government officials, sa ating mga local government, pagbutihan ninyo itong ginagawa natin mga programang ito. Pag maganda ang maging resulta nito. Ano pong magandang resulta ang maibibigay ng pang-aayuda na yan? Sige nga, no? Kayo na lang ang sumagot mga kababayan. Ano bang magandang resulta? Ang maibibigay ng pang-aayuda na yan mga kababayan? Nako, talaga naman. Asahan ninyo, sa susunod na budget, lalakihan pa namin ang pondo para dito. Yari na. Kaya, the success or failure of these programs depends upon our working together well. Yung pagkakaisa ng national government, pagkakaisa sa national government at saka sa local government. At kung maayos ang maging trabaho natin, makikita ng tao yan. Dito mga kababayan, mapapasanaol na lang yung mga nakakatanggap ng ayuda, no? Kasi uulitin pa tapos dadagdagan pa. Swerte nyo naman yung mga nakatanggap po ng ayuda mga kababayan. Paano na lang yung mga lehitimong taxpayer, no? Na nagbabayad ng tax hindi man lang makatikim ng ayuda. Diba? Unfair no? At masasabi natin, maganda pala ito. Dagdagan natin ang pondo para mas marawak pa, mas marami pa tayong matutulungan, mas marami pa magkakaroon ng benepisyo dito sa ating ginagawa. Nagkataon naman po, nataon, itong programang ito, talagang ito yung schedule ng mga programang ito. Nataon pa na nagkaroon ng gera sa gitnang silangan. At alam naman natin ang nagiging problema, tumaas ang presyo ng langis at alam na natin yan. Pag tumaas ang presyo ng langis, kasama na dyan lahat ng bilihin ng tao. Sabi ko naman sa ating mga economic manager, wala naman tayong magagawa doon sa langis. Dahil wala naman tayong sarili natin. Meron tayong konting gas pero kakaunti lang. Kaya tumaasa tayo sa presyuhan sa ibang bansa. Ngunit, ang maaari nating tulungan ay ang presyuhan ng pagkain. Kaya po ito ay naging kasama sa ating pag-iisip. At sa palagay ko naman, itong mga programang ito ay patuloy na gagawin at tamang-tama ay dahil may krisis ng langis. So yan mga kababayan, sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Wala siyang magagawa sa langis pero sa pagkain, sa presyo ng pagkain, meron po.
Ang tanong dito mga kababayan, kumusta naman ang presyo ng mga pagkain? Teka lang, Mr. President, namamalingki ka ba? Ha? Kayo ba ay namamalingki sa mga public market? Okay? Baka mamaya kasi mga karibina sa bagay. Okay, kahit mamalingki pa sila, ha? Kahit mamalingki pa sila, hindi naman nila alintana yan. Mhm. Marami po kasi silang pera. Ano tayo? 'Di ba? Tayong isang kahig, isang tuka, mga kababayan. Ay nako. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. At eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pasadahan po muna natin to. Ito po ang balita mga kababayan mula sa ang balita ngayon. Nako, good news. Yari na. Asawa ni VP Sara maghahain ng mga kasong kriminal laban po sa BSP, AMLAC at ilang miyembro ng Kamara. Ayon sa ulat, plano ni Atty. Manasseh Carpio na ihain ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay ng umano'y paglabag ng Anti-Money Laundering Bank or Act. Anong bank? Okay, paglabag ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayan mga kababayan. Nako, yari, kakasuhan na ang BSP, AMLAC at itong House of Representatives mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo? Kasi sabi po ng iba, ay bakit kakasuhan nagmumukha tuloy silang guilty, sabi po ng mga loyalistang dilaw, di ba? Mga ogag pala kayo Kahit pala mali na yung ginagawa, okay lang. Magmukha lang hindi guilty. Hindi sa magmukhang guilty. Doon lang tayo sa tama mga kababayan. Di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Jonathan, dapat sa Davao mo i-file para every 2 weeks ay mag-airplane ang mga yan for 5 years. Ayan mga kababayan. Sabi pa po dito, paktay kayo diha. Go, 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 Atty. Mans and BP Sara. Kayong nasa gobyerno, hindi pwedeng abusuhin ang posisyon. Lahat may katapat na kayo. Kulang kayo. Kulang batas. Sumunod sa batas para may katahimikan. Simple lang po yan. Ayan. Sabi po ni Evelyn, a blood bath is coming. Sabi naman po ni Pressy, sana may makulong at magbayad ng malaking multa. Mahigpit ang AMLA. Dapat maparusahan ang mga abusado na mga nasa kapangyarihan at mga kawatan. Oo nga, si Luestro nga mga kababayan, kailangan na po itong magbayad 8 million plus, di ba? Ngayon nga, conflict of interest talaga itong may conflict of interest itong si Luestro. Biruin mo, siya po ang siya po ang chairman ng Committee on Justice ng House of Representatives. Pero siya po ay may utang, okay, sa Duterte ng 8 million. Ayan mga kababayan. So dapat ka mag-inhibit to si Luestro. Pero wala tayong magagawa, ganyan talagang kanilang mga patakaran, mga walang hiya, okay? Sabi po dito ni Rossi, tama lang kasi may Data Privacy Act, tas binodcast nyo sa bayan. Walang sino mang mag-broadcast ng personal data mo in public without your consent, di ba? Alam nila yan. Di ginawa ang batas. Tapos yung Bank Secrecy Law. Grabe na ang tao raw. Now, bend the law na para lang sirain ang husto si Sara. Correct. No? Lahat sila mga bendalo na kaubayan Mamaya may papakita pa tayong bendalo mga karibin natin. Sa susunod yung isang video na ipapakita natin. Alright? So ito mga kaubayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. When is the correct time to open the box?
nagpasikat po muna sa social media, mga kaubayan. Oo. Kayo ngayon ang mahihirapan. Nako talaga, Commissioner? So even the senators cannot open this box? If we go by the provisions of the law, Madam Chair, then there is no basis as well for the disclosure. Again, Madam Chair. And we are so blessed to be with the BIR Commissioner, Attorney Charlie Mendoza. Maraming salamat, Commissioner. You've been with us since this morning, no? Let me say, save the best for last. Okay. So the floor is now open for clarificatory questions to the BIR Commissioner, Attorney Charlie Mendoza. Any member? Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Ridon is recognized. We'd like to know from the BIR if they had complied with the subpoena for the income tax returns and other tax documents relating to the Vice President, Attorney Manscarpio, and their other related firms. Good afternoon, Madam Chair and honorable members of the committee. Yes, Madam Chair, we confirm that last April 14, we submitted the documents enumerated in the subpoena that was served to the Bureau of Internal Revenue. We have submitted the documents subject to the condition that the same be examined in an executive session as provided by law. Thank you, Madam Chair. We direct the committee secretary to kindly produce the sealed box, I understand, containing the documents submitted by the BIR. yan, bibindisyonan pa I yan. understand that the Honorable BIR Commissioner is claiming confidentiality of the BIR documents. So we are confronted with the question of whether or not we will be opening the box. Madam Chair. The Honorable Keith Flores is recognized. Madam Chair, I believe that the NIRC prohibits us from discussing information about the tax of a person, Madam Chair. And I think the BIR is also prohibited from divulging or discussing the contents of an ITR of a person, Madam Chair, unless if it is done in executive session, Madam Chair, during a congressional committee hearing, Madam Chair. But for now, we are not in a congressional committee hearing. We are in an impeachment hearing, a clarificatory hearing for that matter. And since they're barred by the NIRC, then I think it would be prudent, Madam Chair, not to open the box. Madam Chair. May Madam we Chair. request first the BIR Commissioner to enlighten the Justice members on the nature of the confidentiality of the documents contained in the box? Yes, Madam. Kita nyo na yan. Kita nyo na yan, mga kaubayan, no? Teka lang. Madam They Chair. Thank you, Madam Diba? Chair. Madam Chair, I too would like to know what's inside that box. So, kita nyo na yan, mga kaubayan. Talagang kahit alam na po nila, di ba, na bawal buksan yan. But ini-insist nila na baka pwede, sige na, i-open na natin to para magkaalaman na. Even, ito na yung sinasabi ko kanina, pwede silang mag-bend ng law na naman dito. No? They can bend the law again by just opening the box. Na ang laman ay mga about sa tax ng mga Duterte, mga kaubayan. Diba? Hindi na talaga sila makapaghintay, mga kaubayan, no? And it is, pinagbabawal po 'yan, no? Sabi nga kanina, wala naman. Pwedeng i-open 'yan pero executive session, no? Pero hindi naman po 'yan executive session, mga kaubayan. Sa hearing. Bawal nga sa kanila mag-hearing. Nag-hearing pa rin sila, mga kaubayan, diba? Ang raming clarificatory questions nila, mga karibin natin, Pero paulit-ulit lang din naman, mga kaubayan, no? Pinaiikot-ikot lang nila yung mga questions hanggang sa tumatagal na. Bakit hindi nyo yan ipasa sa Senado? Diba? Para doon na lang yan pag-usapan, magbotohan na kayo. Total, ganun rin naman eh. Ito talaga, iniisip ko lang na talagang ganito ang gusto nila. No? Kasi alam nila na posibleng hindi ito umakyat sa Senado. Or pag umakyat man ito sa Senado, hindi rin ito magtatagumpay. Kaya pinatatagal na lang po nila dito, no? Bakit yung nakarang impeachment ni BP Sara ng 2025, mga kaubayan, no? Ang bilis, isang araw lang nasa Senado na. Okay? Bakit ngayon ang tagal-tagal? Anong nangyayari? But I think we have to distinguish that there are two functions of Congress. No? One is the lawmaking function and the other one is, right now, the accountability provisions of the Constitution. We are
gathered here today not for the purpose of our lawmaking functions, Madam Chair. We are now here today as an impeachment part of the impeachment proceeding. So the provisions that was mentioned by our good BIR officer, Madam Chair, does not apply if we look at the exceptions, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Alright. The Honorable Diaz Conghon. Thank you, Madam Chair. Commissioner, lahat po ng opisina ng ating gobyerno nag-declare na ng kani-kanilang mga dokumento. Naglabas ng kani-kanilang dokumento. So sana gawin din ng BIR yung nararapat kasi Hindi, mas una siguro. Hindi lahat eh. Ha? Hindi po lahat mga kababayan, no? Teka lang ulit, hindi. Oh. Hindi lahat kasi kayong mga congressman hindi naman kayo nag-declare eh, no? Ang ano nyo nga lang certification, liquidation by certification lang. 'Di ba? Walang mga resibo sa inyo. Tapos sasabihin mo, hindi lahat ng meron, no? Total sa inyo po. Maglabas muna kayo. Yan yung sinasabi ni former President Duterte, no? Open the book ng House of Representatives para magkaalaman. Kailan pa nangyari yan? Wala. Hanggang ngayon, wala. Pero kayo ngayon, pinipilit nyo mag-open ng books, no? Ayan na. Yung mga tax ng Duterte, gusto niyang i-open. Bakit yung sa inyo hindi? Yung sa Duterte pwede. Diba? Ang laki naman pong kalukuhan yan, mga kababayan. Kaya nga nagtutulong-tulungan ng mga hinayupok ng mga buhaya sa gobyerno para lang talaga mapatumba. Ang Duterte, pero I think hindi po sila magtatagumpay mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Just comment down below. Syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.